personal na problema. And so Francine turned to food upang maibsan ang mga ilan sa mga ito. So dahil sa stress ko, sabi ko bakit pag na-stress ako, napapakain ako ng marami, nagugutom ako. At sa gitna na naging problema sa kalusugan ng kanyang ina at ang ilang mga kontrobersya regarding her rumored relationship with an older gentleman, Francine seemed to shy away mula sa mata ng mapanuri at mapagpunang publiko. Nako, napakahirap ng mga tanong na to. Pero alam mo, sa tingin ko, kahit gaano pa katitindi itong mga to, ay naniniwala ako, kayang-kaya mo sagutin to. Sa hirap ng question, alam kong kaya mong sagutin to eh. Ikaw pa, henyo ka nga eh. Oh, Francine, pag ito hindi mo sinagot, magagalit siya si Hello Kitty at si Ellie Buendia. Ngunit ngayon, ibang intriga naman ang kinaharap niya dahil Francine is back and in great shape no less. At nagawa rin ng aktres to lose 20 pounds in just 2 months. And while that may be reason for her to celebrate, may ilang nagdududa sa kaganapang ito, saying Francine starved herself at sumailalim raw ito sa extreme measures to lose all that weight. Can Francine ever catch a break? Let's see if DJ Mo will let her off the hook o mahuhugot kaya niya ang katotohanan mula kay Francine. Francine is back in her sexiest and most truthful form ever. Live na live dito sa Gimme Mo. You know, for Francine, weight has always been an issue. At ngayon, isa lang yan sa mga issues na harapin niya dito sa Gimme Mo. Let's welcome Francine Prieto. Francine! Hi, Mo. Hello, my dear. Wow, sexy. Yeah. Excited naman ako dito. Welcome back to Showbiz Central, Francine. Umpisa na natin dito sa Gimme Mo. Aba, parang ang liit ko dito sa upuan, no? Feeling ko, I need to be a man. Okay, eto. First question here for Francine Prieto on Gimme Mo. Francine, alam naman natin na lumabas recently yung story tungkol sa sakit ng mom mo. At I remember throughout it all, nakita naman ng mga tao na matatag ka, you're very supportive. Alam ko naman, sinusupport mo naman yung mga kapatid mo. But was there a time na dumating na sobrang pagod ka na sa mga family problems or depressed ka sa mga kapatid mo or yung status ng mom mo na yan yung dahilan kung bakit nag-weight gain ka? Kasi alam ko, pag depressed ka minsan, kain ka ng kain. So, is that one of the reasons na medyo lumaki ka? Ako kasi yung breadwinner ng family eh. So, syempre, kumbaga parang obligasyon ko yon, responsibilidad ko sa family ko na suportahan sila. Hindi naman nila ako inuobliga, pero ako mismo gusto ko. Gusto kong i-share lahat yon kahit mag-sacrifice ako, kahit hindi pa ako mag-asawa, basta para sa kanila. So, hindi yun ang problema. Ang naging problema siguro yung sa trabaho eh. Kasi parang hindi regular. So parang minsan may show ka, minsan wala. Tapos kapag meron ka namang regular show, hindi naman palagi kang may taping, paminsan-minsan ka lang may taping. So doon lang yung bayad sa'yo. So yun lang yung problema ko. Dahil so yung problem mo sa pagiging heavy or to gain that weight is hindi consistent yung trabaho. So pag bored ka, kumakain ka, parang ganun lang? Hindi naman, hindi bored. Kapag na-stress ako, kapag may mga, syempre minsan may mga bayarin ka or ano, parang, syempre parang na, alam mo yun, hindi mo na alam anong gagawin mo. Ito lang yung bread and butter ka. Wala naman akong DOM na sumusuporta sa akin, no? Or Papa Bear na parang, alam mo yun, para makagaan or ano. Hindi naman ganun eh. So you turn to bread and butter, literally, to feel para hindi ka na maging depressed. Okay, next question for Francine. Here we go. As we sit here this afternoon, no, Francie, sa Showbiz Central na live, kitang-kita natin na sobrang pumapayat ka na. You lost 20 pounds in 2 months. So parang ano yun, mga 3 pounds a week yan, di ba? Do you mind? Tingnan natin yung new body of Francine Prieto. Hindi, actually, unang makikita mo sa yan. Kung mapapansin niyo yung dating VTR ko, yan, palakpakan natin. Parang gano'n, 3 yung baba ko ata. Okay. Ngayon, ano na lang, mga 1.5. Okay, humahabol naman ako, 3 rin sa akin eh. Okay, so, with this new body, 20 pounds, 2 months, welcome back the old Francine. Pero ano to? Yung parang yung mga ibang tao sinasabi na ginagawa mo yung mga extreme measures katulad ng starvation or
liposuction, any surgeries, things like that. How did you lose all that weight? 3 pounds a week. Medyo... Actually, yung starvation, ginagawa ko yan dati. Dahil Okay. akala ko, pag hindi ako kakain, yun ang mangyayari sa akin. No, ang nangyayari, no, no. nagko-collapse ako. Yes. Tapos, kapag okay ka na, napapakain ka mo ng mas marami pa. That's right. Tapos bumabagal pa yung metabolism mo. Tapos mas lalo ka mag-gain ng weight. So that's a very bad idea. Sige, tuloy. Oo. Well, liposuction, takot ako sa peklat. Okay. Kaya hindi ko masyadong iniisip yung liposuction. Actually, last year, si Tita Fanny Serrano, Okay. meron siyang friend na naghahanap ng endorser para dito sa isang slimming capsule. Ako yung naisip niya. Kasi si Tita Fanny, sobrang ano ko yan nanay-nanayan sa... Before pa sa modeling pa. So, ako yung naisip niya para dito. So, syempre, ako naman, dahil reyna ng diet pill, sabi ko, effective ba yung product mo? So, binigay sa akin. Okay. Tapos, summer yun eh. Tapos, mga kalagitnaan na ng taon, kala ko hindi na matutuloy. So, ako parang nagpapabaya. Sabi ko, next year na ako magpapapayat. Tapusin ko na hanggang ngayon. Tapos, meron pa akong isang ginawang pelikula, role ko nanay. So, okay lang mataba ako, ganyan. Pero I need to congratulate you though, Francine, kasi pumayat ka sa pinakamahirap na panahon sa year, di ba? Christmas time, tapos daming party, tapos pumayat ka pa na 20 pounds. So really, congratulations ka dun. That was a very good achievement, no? Pero ano ba yung driving force talaga? Ano yung, like, halimbawa, yung last straw? Tinutukso ka pa ng mga tao or wala ka ng trabaho? Or what forced you na kailangan kong gawin to? Yung dumating na sa akin yung kontrata. Okay. Siyempre, nandiyan yung kontrata, pumirma ako. Ayoko atang mademanda ako. Nung dumating nga yung kontrata, oh my God, seryoso na to, totoo Yes. na to. So, nagsimula akong mag-workout. Okay. All right, here we go. Last question. The most wanted question for Francine Prieto. Francine, nabanggit natin kanina, no? There was a time na napaka-active ka sa showbiz. Francine Prieto, Pantasya ng Bayan, isa sa pinaka-malaking name dito amongst sexy stars sa industriya. Then after a while, yun nga, nag-lilo ka, minsan, at konti na lang yung trabaho. So at least nakikita ng mga public, wala na si Francine. That comes less and less. Tapos, sinasabi pa ng mga tao na lumaki ka, you gained all this weight. Was there a point na na-hurt ka sa mga sinasabi ng mga tao if they call you fat or baka sinasabi yung mga words like baboy or any of those very hurtful words? Did you ever have a breakdown? Hindi dahil doon. Actually, yung weight ko ang nagiging dahilan kaya nahihirapan humanap ng work. Okay. Dahil sinasabi nila, ang laki ko na nga daw, tapos ang laki ko, malaki ka na pataas, mga ganon. So, nahihirapan sila bigyan ng work. Yeah. Pero sa akin naman, hindi naman dapat maging hadlang yung weight ng tao eh. Okay. Dapat yung talent pa din ng tao. Kasi hindi naman ako naghahangad na ako yung star sa isang show, di ba? I mean, kasama ka lang sa cast. Parang wala namang problema. Di ba? Gusto mo naman yung meron kang work, yung masaya ka sa ginagawa mo, yun yung importante. At nagpapasalamat ako na dahil may bago akong manager last year, na kahit ganun, pinaglalaban niya ako. Kasi yun ang kulang sa akin before. Walang nakikipaglaban para sa akin. Ako yung nakikipag-away eh. Okay, good. Well, you know what? Congratulations, Thank you Francine. so much. 20 pounds, 2 months. How much more weight pa? How much more? Hindi pa to yung gusto ko. Ano pa? How many pa? Hindi ko alam. Hindi ko Hindi mo naniniwala. Pero tinutuloy-tuloy ko pa din yung pagpapapayat. Sige. Saka tinutuloy ko yung pag-inom syempre nung ine-endorse kong product. Sige, Yun. makatry nga. Sige, maraming salamat, Thank Francine, you so for being here much. sa Showbiz Central. Do you want to thank anyone or Well, say hi gusto ko and pong hello? pasalamatan si Tita Fanny Serrano, tapos po si Albert Chua at ang aking trainer, ayan, si Ricky, at ang kaibigan ko si Henson na siya yung naghikayat sa akin mag-workout. So, thank you so much. At kay Ricky Gallardo po, manager ko, salamat po. Ayan. Okay, maraming salamat din kay Thank you. Vicky Bello. Thank you very much. And hi to Kai or KK Lo. Okay, si Rian Ramos. Wow, congratulations, Rian. Na-recognize siya sa isang international award in Korea. Let's watch this. Congratulations, Rian. Rian Ramos at Victor Aliwalas panalo bilang Model Star Awardees sa 5th Asia Model Festival sa Seoul, South Korea. Kagabi, sinalubong ng Showbiz Central ang pagdating ng dalawang kapuso stars fresh from their unforgettable Korean experience. Yung awarding ceremony mismo talaga yung pinaka-highlight ng buong trip namin kasi unang-unang dami naming nakitang mga Koreanong artista. At saka, Ang Asia Model Festival ay isang annual grand showcase sa Korea ng kanya-kanyang top male and female celebrities pagdating sa fashion and modeling ng iba't ibang bansa.
hindi naman siguro nila tayo kilala, di ba? Pero marinig lang nila yung na umi-effort kaming mag-speak ng Korean. Nag-cheer talaga sila, lalo na kay Victor. Sobrang mabait sila. Lalo na kay Victor, abot audience area yung appeal. Kasama rin nila si Miss Ida Henares of the GMA Talent Development and Management Department who had a special participation in the ceremony. They also asked us, tayo, no, to bestow the award naman, the recognition naman. Child Model Award na discover